Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Junior Kuntapay o kay Rodolfo Kuntapay. No? So, mabuhay po kayo, sir. Pakikumusta ako dyan sa ating mga naging kasama dyan sa Asia Pacific College. Shoutout din kay Kasipag Channel, no? Net Refuge, no? At sa Arsenal Security Agency. Siya po ay taga Bai Laguna, Macban, no? So, shoutout po sa mga taga Bai Laguna. Shoutout din kay Lorin Abiga ng Pure Gold Pagsanahan. So, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at ayusin po natin ang ating trabaho, no? Shoutout din kay SG Mahinay from Malbar, Batangas, no? Shoutout din kay Sir Butchok ng Gregory Security Agency. At shoutout din ito kay Pusong Sawi, no? Always watching daw from Pure Gold Libertad. At shoutout po, ito po, no? Ngayon ko lang po sasabihin to. Shoutout po sa ating isa sa mga naging inspirasyon natin sa paggawa ng channel na to, itong pagpalaot dito sa YouTube, no? At magbigay ng mga kaalaman security personnel, no? So shoutout sa iyo, Sir Raymond Agos, no? At maraming salamat, no? Umasa ka na hanggat may hininga, ika nga, no? Patuloy po tayong magbibigay ng mga munting kaalaman para maingat ang kamalayan ng mga security personnel dito po sa ating bayan at saan paman, sa saan paman bahagi ng mundo. Okay. So ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tinatawag na two kinds of shoplifters, no? Nakaraan tinalakay natin yung 4 factors on shoplifting apprehension. May tinalakay din tayong tungkol naman sa pilferage, yung two kinds of pilferers, no? May casual pilferer at merong systematic pilferer. Dito naman tatalakayin po natin dito, ano ba yung two kinds of shoplifters? So generally, dalawang klase lang po ang shoplifter. Ito po yung tinatawag na non-professional at yung isa naman ay tinatawag na professional. From the word itself, non-pro tsaka pro. Ano po ang pagkakaiba niyan? Okay. Yung mga non-professional po, these are the persons who steals out of economic needs, no? They steal out of economic needs. Basically, because of poverty, no? Kahirapan. So, kaya po sila nagnanakaw. Dito po nabibilang yung mga taong nakakapagnakaw out of a situation, di ba? Kagutuman or what, no? Ito po yung kabilang po rito yung mga vagrants, no? Yung mga palaboy, di ba? Kabilang po dito yung mga young teens, no? Mga minor, di ba? Kabilang po dito yung ilang mga tao na siguro merong tinatawag na addiction. Okay, yung mga merong medical condition. No, sa isang banda ito po yung mga kleptomaniac, no? Kabilang po sila rito. Okay? So kasama rin dito siguro yung mga sinasabing mga thrill seekers, di ba? Okay? So doon sa mga sinasabi nating out of economic needs, so yan po yung mga impoverished, no? Shoplifting out of economic need, open to support themselves for their families. Diba? So may mga ganon. So yung mga kleptomaniac, no, merong psychological disorder or medical condition, mga thrill seeker, diba? So basically out of peer pressure minsan, no? Yung mga thrill seekers na yan, out of peer pressure to impress friends, diba? Ganyan, no? Kabataan nung araw, no? Kaya mo ba yan? Yung retail institution na yan, no? Kaya mo bang magnakaw dyan? Yung mga ganyan, no? Shoplifting for the adrenaline rush. Open to impress friends, no? Okay? So, yan po yung tinatawag na non-professional. So, basically, they steal out of economic needs due to poverty. Dahil sa isang sitwasyon na kinasasadlakan nila, napipilitan o napupwersa silang magnakaw. Kaya po tinawag na non-professional kasi hindi naman po nila yon gawain. No? It's because of out of external
no, or social factors kaya sila napupwersang gawin po yung pagnanakaw na yan. So yan po yung non-professional shoplifters. Yung pangalawa po, ito po yung matindi. Ito po yung mga professional shoplifters, no? Basically, bakit professional? Kasi ito po ay organized crime. Grupo po ito, no, na kung saan, no, they steal, no, out of profit. Yun ang kanilang goal dito, kumita. So, meaning ito po yung kanilang hanap buhay, no? Vocation nila to, bukasyon po nila to. Okay? So, technically itong mga professional shoplifters na to, ito po ay may financer, no? Namumuhunan po ito eh. No, ito po yung papasok sa tindahan po ninyo, no? Magsisilid ng mga items sa kanilang bag. Nung pumasok sila, walang dala, no? Wala kang makita, pero yung kanilang mga lagayan ng mga bag nasa loob ng kanilang katawan. So basically, may technique ito. Kung tayo po, kung mga security personnel, no, yung mga retail employees nag-aaral about security, sila naman po nag-aaral din para pasukin yung isang security system ng isang retail establishment. So, ito po, may financer, no? Ito yung mga shoplifter na papasok, kunyari, bibili ng mga small items, snacks, beverages, no? Pero, may laman yung kanilang katawan, okay? Gumagamit din to ng mga gadget, no? Minsan, may nahuhuli tayo dyan, merong garter sa loob ng katawan. Diba? May mga garter sila. Minsan, garterize yung pantalon, garterize yung short, at merong suksukan doon, no, na hindi malalaglag dun sa ilalim. Hindi lulusot. So basically, nagko-customize sila ng kanilang mga damit. Okay? Lalo na po, pag ang papasukin nilang retail store ay mahigpit sa body frisking. No? Mahigpit sa pagpiprisking at pag-check ng bag. So ang gagawin nila dyan, talagang mag-i-improvise sila ng kanilang mga kasuotan, no? To suit or to fit for their purpose, no? Yung kanilang pagnanakaw. So basically, may financer to, namumuhunan. Ito rin yung mga shoplifter na pag nahuli po ninyo, bukas makalawa, laya na. Okay? Pag nakasuhan nyo naman, may legal counsel din po ito. Diba? Ito po yung mga shoplifter na magagaling magsinungaling, no? Akala mo magaganda bihis, no? May tinatawag sila diyan, yung mga power dress na tinatawag, di ba? Magaganda bihis, pero pag pumasok sa establishment, magnanakaw lang pala. At pag nahuli, nasampahan ng kaso, nagkaroon ng hearing, magugulat ka, sila may kasamang abogado. Di ba? Kasi may mga legal counsel din po ito. Basically, ito po ay ang shoplifting po ay organized crime. Especially those perpetrated by professional shoplifters. Okay? So, mabibigat po ito. No? So, ito po yung mga grupo na nagnanakaw para kumita. No? Yan po yung mga professional shoplifters. Okay? So, yan po yung kaibahan ng dalawa. No, non-professional at saka po professional. Okay po? Sa mga susunod na video po, may mga tatalakayin pa po tayo, no? So, doon po sa mga retail companies, no? Especially doon sa mga security personnel na naka-assign sa mga retail companies, lalo na po ngayon, no? Peak season, bare months, magpapasko. So pangalagaan, bantayan po natin yung ating mga tindahan. Yan po ay panawagan po natin, no, sa lahat ng mga security personnel at sa lahat ng mga retail employees, no? Kasi sabi nga natin sa mga nakaraang video, as long as you're working in a retail establishment, regardless of our position, whether we are the lowest or the highest mammal in the company, we must be a loss prevention personnel. Okay? Kaya ang panawagan po natin sa mga security personnel at sa lahat ng retail employees ngayong bare months, no? Pangalagaan, bantayan po natin yung ating mga tindahan,
no? Yung mga bagay na nakawin, di ba? Yung mga high value items, no? Bantayan po natin yan at magkaroon po tayo ng sistema para yan po ay mapangalagaan. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.